Hi guys, today samahan niyo akong magluto. Gagawa ako ng stuffed mushrooms. But while doing it, share ko sa inyo kung paano at kung ano-ano ang pwede mong applyang visa dito sa Australia. Disclaimer lang po, hindi ako agent. Pwede kayong kumuha ng agent by the way. What I experienced at anong ginawa ko nung kumuha ko ng visa, yun lang share ko. Ang fee ng lawyer or ng agent, kakahalaga ng $3,500 to $5,000. Siguro sa atin, $130,000 to $200,000 ang gagastusin mo. In peso po. Advice ko, kuha ka muna ng tourist visa. Kasi kahit tourist visa man lang, ang hirap talagang kunin yan. Doon mo masubok sarili mo. Pag nandito ka na, observe mo ang life dito. Siguro tourist visa, aabot lang ng 6,000 to 7,000 pesos. Nabanggit ko before kung anong mga requirements sa previous video ko pwede mong panuorin. Taking the risk, sasabihin ko walang kasiguraduhan kapag may tourist visa ka na. Pero at least andito ka na. Pag andito ka na, maraming posible mong gawing kuning visa. Pwede kang mag-apply as student visa or pwede kang mag-apply ng working visa. Siyempre, may pera yon, gagastos ka talaga. Kapag nakakakuha ka ng multiple entry, makapag-stay ka dito hanggang 3 months. So may time ka talagang mag-process at isipin kung ano ang pwede mong gagawin. Some of the requirements na alam ko sa student visa are academic and work experience documents, evidence of your English proficiency skills, such as IELTS test scores, evidence of financial ability, for tuition fees, living expenses, expenses for dependents, return airfare. The details of your health insurance, iyon ang pinaka-importante. Requirement for student visa in Australia. Be a certain age, school student details, be enrolled in a course of study and provide evidence, make welfare arrangement if you're under 18 years old, adequate health insurance, have this visa if applying while in Australia. Di ka talagang mag-apply kung nasa Australia ka na. Have enough money for your stay, be a genuine temporary entrant, meet our character requirement, tapang gagastusin. Since 2019 pa itong cost na ito, gastos ka ng mga $24,500. In peso, mga mahigit 400,000 pesos yun. May 48 hours ka ng trabaho a fortnight niyan. Malaki nga ang gagastusin mo. Sa totoo lang, kapag masipag ka, masinop ka, madiskarte ka sa buhay, kayang-kaya yan. Trabaho, makabayad ng school, makapadala sa Philippines, makapagbayad ng rent dito. Mangangapa ka talaga kapag baguhan ka pa dito. Pero ang daming nag-survive niyan. Ideas for working visa. If mag-apply ka outside Australia. Step 1, get your Australia skills assessment. Step 2, check your eligibility through Australian Immigration Points Calculator. Step 3, choose the type of Australian work visa. Step 4, arrange the checklist of requirements and apply for the Australia work visa. Roughly, gagastusin mo aabot ng $8,000 to $10,000. Siguro mga nasa 300,000 plus pesos din. Pag lodge mo ng visa, may gagastusin ka na hanggang finality. List of skilled work visa na pwede mong consider na pwede kang mag-apply. Una ang registered nurse. Kung ikaw ay nurse, madali ka lang makahanap ng work dito. Ikaw ay corporate general manager, pwede. Ikaw ay massage therapist, pwede. Automotive electrician, clinical psychology, or mechanical engineers, doctors. Aming skilled workers ang listahan na nasa paloob ng website nila. Ikaw ay caregiver, pwede. Community service, pwede. Tea worker, andun din. You are an accountant, pwede. Ang dami talagang lista sa posibleng magiging makukuha mong visa kung ikaw ay skilled worker. Suma total, pwede ka talagang mag-apply. Mag-visit ka lang, mag-create ka ng account sa IMI account. Spells IMMIACCOUNT. Type mo yan sa Google, IMI account, enter, and then you can create an account. Provide mo lahat ng information at doon mo malalaman kung ano mga proseso ang makukuha mong mga visa na gusto mong applyan dito sa Australia. Kung may boyfriend ka o may kachat ka, kung aabot na kayo ng 1 year na to prove na may relasyon kayo, pwede ka rin mag-apply. Kapag nandito ka, pwede kang mag-apply or outside Philippines, pwede kang mag-apply. Now, taking the risk, apply ka muna ng tourist visa at makikita mo kung pwede ka dito. Kung hindi naman ma-reject yung in-apply mo, pwede ka naman mag-re-apply again.
Ang nangyari sa akin is iba. Sa previous video ko, sinabi ko, nag-tourist visa muna ako dito. Nakakuha ko ng multiple entry. As kumuha ako ng subclass 866. Kung i-google nyo yan, makikita nyo yan kung anong ibig sabihin yan. Hindi ko na lang babanggitin dito, baka may ma-filter tayo dito. Posible mo yang kunin subclass 866. Kung may tamang rason ka or supporting documents, pwede mo yang kunin. Following reason, hindi kang mag-apply because of the fear of persecution in their home country due to race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. Pag may ganyan kang reasoning, pwede kang mag-apply ng subclass 866. Pero sinasabi kong hindi siya 100% na guarantee na makakuha ka ng visa na yan kapag andito ka na. Pero malay mo, yun ang ginawa ko. After 2 years, i-review ng immigration nila. Tawagan ka, makatanggap ka ng letter to provide all the documents needed para makapag-apply ka ng PR or permanent residency. The blessings was, nung tinawagan na ako, natagpuan ko na si Nathan kaya nag-shift ako into subclass 820 or partner visa. Hindi mo alam, matagpuan mo dito ang iyong forever. Yung Mr. Right mo. Or company na mag-sponsor sa'yo. Daming posibilidad. Pag nandito ka na, pwede ka makapag-apply ng student visa, partner visa. Hindi ka naman agad-agad i-kick out ng bansang ito. Hindi naman sila ganyan. By the way, pag ma-prove mong 1 year in relationship ka, pwede ka talaga mag-apply ng partner visa. Sa subclass 866 partner visa, automatic may Medicare card ka na. That's for your health insurance. Hanap ka na ng trabaho. Meron nga lang mga conditions, at least may income ka. Pag eskwela ka, makapagpadala ka ng pera sa atin. Bayad ng future visa. Siguro masasabi kong matapang lang ako. Take the risk ako. Isipin mo, 2019 nandito na ako, andito pa rin ako hanggang 2023. Kasama na din doon ang dasal. Sa ngayon, super strict talaga sila, pero malay mo, 'di ba? At least may ginawa ka, nag-try ka. Do the first move first. Apply ka muna as tourist visa, mag-create ka ng account, punta ka sa IMI account. IMMIACCOUNT. Doon mo i-create ang account at doon mo malalaman ang mga requirements. Abangan ng susunod na video, share ko sa inyo ang pwede mong i-enroll, ang pwede mong iskwilahin, pwede mong kursong kunin. In short, certificates na pwede mong i-enroll dito. At the same time, makahanap ka ng work. If you like this, please don't forget to like and share. Thank you!